Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso. Nandiyan dyan si Ma'am Jane. Nandyan si Ma'am Christy Alforte. Ma'am Nelia. Kapatid Irene. Kapatid Rimari. Kapatid Arnel Plaza. Kapatid Sam TV. At syempre sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor. At syempre nandyan din si kapatid na ROC, Out of the Box, Sir Erwin Panganiban. At syempre sa aking kabatchmate ng high school, Asat Achiever 93. At syempre sa aking kaagila, sa aking club, Coit Maharlika Eagles Club at Coit Maharlika Ladies Eagles Club. At syempre sa lahat ng mga kaagila dyan, shout out po sa inyong lahat. At ngayon, may babasahin naman po tayong sulat galing sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Tina. Isa rin po ako sa tagapakinig ng iyong palatuntunan, Kuya. Kaya nais ko rin pong mag-share ng kwento ng aking buhay. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang aking papa, Kuya, ay isang chef ng cruise ship. At ang aking mama naman ang nag-aalaga sa amin. Tuwing umuwi ang aking papa, talagang hindi ko mapigilan ang aking sarili, Kuya, na umiyak, yumakap sa kanya. Dahil nang mamulat ako sa mundo, si Papa ay isang OFW na. Kaya lumaki kami na matagal naming bago makasama ang aming papa. Pero dahil ako lang ang nag-iisang babae at ang aking mga kapatid puro lalaki, paborito ako ng aking papa, Kuya. Kaya sa tuwing siya'y umaalis, hindi ko maiwasang hindi umiyak at mapayakap ng mahigpit sa kanya. Hanggat sa lumaki na kami. Ganun lagi, Kuya. Dahil every 6 months o minsan 8 months bago makauwi ang aking papa. Kaya kami lahat nangungulila sa kanya.
naman kami ng mabuti. Lumaki na ako, kuya. Pero ganun pa rin lagi ang aking naramdaman pag umaalis ang aming papa upang bumalik sa kanyang trabaho. Hanggat sa nag-high school na ako, ganun lagi ang aming nararamdaman. Mabait ang aking papa, kuya. Sa katunayan, pag siya ay nandyan sa bahay, bumabawi siya. Ipinagluluto niya kami. Pagkagising namin, mayroon na siyang naluto. At pag-uwi namin sa school, pag-uwi namin galing sa school, nakahanda na ang aming merienda na luto ng aming papa. At pagbalik niya, iyakan na naman kami. At ang sabi niya, sa sunod niyang bakasyon ay December. Masaya ako noon. Dahil 18 years na si Papa na hindi nakakapag-December sa amin, kuya. Kaya excited ako noon na makasama siya. Fast forward, kuya. December na. At ang sabi ng mama namin, darating daw ng first week ng December ang aming papa. Nag 2 weeks na lang. Magpapasko na. Hindi pa dumating si Papa. Kaya nagtanong-tanong na din ang aking mama sa kanyang agency. At ang sabi ng kanyang agency, mas magandang pumunta raw si mama sa opisina. Kaya nagsabi ang aming mama sa amin na luluwas siya ng Maynila para pumunta sa agency ni Papa. At pagdating ni Mama sa agency, sinabi sa kanya, the first week pa lang ng December, bumaba na ang papa ko sa cruise ship. Nagulat ang aking mama dahil hindi naman siya umuwi sa bahay. Kaya dumiretso ang aking mama sa aming lula sa Angeles. At doon
nalaman ng mama ko, kuya. Na ang papa ko pala dumating na. Pero nasa ibang bahay. Nagkaroon daw ng ibang pamilya ang papa namin. Kaya pag-uwi ng mama namin sa bahay, hindi niya alam na nasabi na ng aming auntie ang pangyayari. Pero walang sinabi ang aming mama sa amin. Siguro ayaw niyang malaman namin ng aming papa ay mayroong ibang pamilya. Pero hindi niya alam, kuya, na nasabi na ng aming auntie sa akin. Grabe ang aking naramdaman noon, kuya. Naghalo lahat. Nandun ang galit. Nandun ang tampo. Mahal ko ang aking papa. Sa katunayan, idol ko siya, kuya. At ang sabi ko nga, gusto ko kung magkaroon man ako ng mapapangasawa. Gusto ko katulad ni Papa na mabait, maalalahanin sa amin ng mga anak. At syempre, sa aking mama. Pero sa nalaman ko, naghalo lahat. Ang galit sa puso ko. Pasko noon, naghanda ang aking mama. Pero wala kaming ganang kumain. Ako nagkulong lang ako sa kwarto noon, kuya. At doon, pumasok ang mama ko sa kwarto ko. At nakita niya na umiiyak ako. Tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. At sinabi ko ang lahat. Na alam namin ang nangyayari sa papa namin. At doon umiyak na rin ang aking mama. At niyakap niya ako ng mahigpit. At sabi nga niya, huwag daw akong magalit sa papa ko. Pero hindi, kuya. Hindi maaaring hindi ako magalit sa kanya sa ginawa niya sa amin. Kaya, pati ang aking pag-aaral ay naapektuhan nito. Sa totoo lang, kuya, doon nagsimula ang kahirapan naming magpamilya. Dahil hindi na kayang mapaaral kaming lahat ng aking mama. Ako na lang
ang pinaunang mag-aral. Ang dalawa kong kapatid ay tumigil na rin. Ang aming sasakyan na binta para lang maitustos sa aking pag-aaral. Grabe ang naramdaman namin noon nang mawala ang papa namin sa amin. Sa totoo lang, pinakiusapan ni Mama ang kanyang biyanan na aming lolo't lola. Dahil nung binata si Papa, mayroon daw itong nabiling 10 ektarya na lupa. Iusap ang aking mama kung maaari. Isang lang ang 1 ektarya para lang matustusan ang aking pag-aaral. Pero doon tinalaman ni Mama na naibinta na rin pala ang mga lupa na nabili ng aming papa nung binata pa siya. Grabe kuya ang aming sakripisyo, ang aming kahirapan. Kaya nang dahil doon, nag-aral ako ng maayos. Sinikap ko na makapagtapos ako sa kursong sekretary. Hanggat sana tapos ko ang aking pag-aaral. Nakagraduate ako. At doon, naghanap ako ng trabaho para matulungan ko ang aking mama. Ang sumunod sa akin, kuya, ay nag-asawa na. Kaya ang bunso na lang namin. Ang gusto naming paaralin ng aming mama at pagtulungan namin. Kaya nag-aral na ang aming bunso. Tumulong ako sa mga gastusin. Nasa trabaho ako noon. At bigla akong may natanggap na message galing sa aking mama. Na ang papa ko daw ay nasa bahay namin. Nang malaman ko ito, kuya, nanginginig ang buo kong katawan. Nagtanong ako kung bakit pa siya bumalik. Dapat hindi na siya bumalik sa amin. Dahil naging maayos na ang buhay namin. Pero walang naging sagot ang mama ko. Kaya na makauwi ako ng bahay, dire-diretso ako sa aking kwarto. Naabutan ko sila doon na kumakain. Pero
Hindi ko nagawang tingnan siya, kuya. Pumasok ang aking mama sa kwarto at kinausap ako. Nang hingi daw ng tawad ang papa ko sa kanya at sa amin. Napatawad na raw ng aming bunsong kapatid ang papa namin. Pero ako, kuya, hindi ko siya mapapatawad. Dahil sa kanya, dumanas kami ng kahirapan na halos hindi ako makapagtapos sa aking pag-aaral sa ginawa niya. At ngayon, kung kailan tapos na ako mag-aral, bumalik siya. Umalis siya ng bahay pagkatapos nilang kumain. At nang pag-alis niya, doon pa lang ako lumabas. Grabe pala, kuya. Grabe pala ang maramdaman mo pag ang importanteng tao na kagaya ng papa ko na ina-idolize ko, minahal ko. Kung gaano ko siya kamahal, ganun din ang galit ko sa kanya. Tatlong araw ang nakalipas. May dala na siyang bag na malaki. At nagkasundo na pala sila ng mama ko na magbalikan. At doon sinabi ng aking mama na tinanggap niya ulit ang aking papa, maging ang aking mga kapatid. Ako na lang daw ang hindi pa pumayag. Kaya kinausap ako ng aking mama kung pwedeng tanggapin ko ang aking papa. Pero hindi ganun kadali, kuya. Hindi ganun kadali ang kanyang ginawa sa amin. Ganun pa rin ang kanyang ginawa. Umaga pa lang nagluto na siya. Kahit niluluto niya ang mga paborito kong ulam, hindi ako kumakain, kuya. Pinaghanda niya ako ng aking baon, pero hindi ko dinala. Isang araw, Biyernes na araw na yun, nagpa-deliver siya ng pizza sa aming opisina. Dahil alam na alam niya ang pinakapaborito ko ay Pizza Hut. Pero nang dumating sa akin, ipinamigay ko sa aking mga kasamahan ko yan.
talaga ako sa kanya. Hindi ko siya kayang tingnan. Kaya dahil nandiyan na siya sa bahay, ako na po ang umalis sa amin. Nagpaalam ako sa mama ko na magrenta na lang ako sa labas. Walang magawa ang aking mama kung hindi pumayag na lang siya. At sabi niya sa aking pag-alis, sana daw darating ang araw na mapatawad ko ang aking papa. Kaya nagbukod ako. Pero kahit ako lang mag-isa sa aking kwarto noon, lagi ko pa rin naiisip ang ginawa ng aming papa. Isang araw, nabalitaan kong na-aksidente daw ang aking papa. At critical na nasa ospital. Iwan ko, kuya, nung marinig ko. Bumalik sa aking isipan lahat. Ang kanyang pag-alaga sa akin. Alam kong ako ang paborito niya. Kaya nung aking mabalitaan, parang gusto kong liparin mula sa aking opisina ang ospital. Kaya doon din nagpaalam ako sa aking supervisor. Dali-dali akong pumunta ng ospital. At doon nakita ko, kuya, na agaw buhay ang aking papa. Kitang-kita ko na nire-revive siya ng mga doktor. Hindi ko na malayan ang aking mga mata, ilumuluha, kuya. Kaya nagdasal ako. Humingi ako ng tulong sa Kanya. Humingi ako ng tulong sa Panginoon. Nabigyan pa niya ng pagkakataon na mabuhay ang aking papa. Dahil ang aking mama ay naglulupasay na sa iyak. At lumapit siya sa akin. At sabi niya sa akin, tingnan ko daw ang aking papa. Kaya dasal ako ng dasal noon. Sabi ko, sana bigyan ng pagkakataong mabuhay pang aking papa. At pag nabuhay siya, ipapangako ko, nakakausapin ko siya at mamahalin ko siya. At doon, kuya,
Panginoon ang aking dasal. Na-revive ang aking papa. At pagkagising niya, ako ang una niyang nakita dahil nasa tabi niya ako. Kaya nang makita niya ako, kuya, niyakap ako ng mahigpit ng aking papa. Ganon din ako. At doon ko narinig sa kanya na humihingi siya ng tawad sa akin sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin, ng aking mama at ng aking mga kapatid. At doon nag-iyakan kaming lahat. At sabi ko sa kanya, pinapatawad ko na siya. Pero mangako siya na wag na niyang ulitin pa. At doon nangako ang aking papa sa amin na hindi na raw niya kami iiwanan. At mabilis ang kanyang pagaling. Kaya nakauwi na kami ng bahay. Simula noon, kuya, naging masaya na kami. At nakiusap siya na kung maaari, umuwi na ako sa aming bahay. Dahil wala namang natutulog doon sa aking kwarto. Kaya pinakiusapan ako ng aking papa na umuwi na ako sa amin. At babawi daw siya. Aalagaan daw niya kami lahat. Kaya doon, kuya, nagdesisyon ako na umuwi ng bahay. Kaya nang malaman ng aking papa, sinamahan niya ako at tinulungan niya ako maghakot ng aking mga gamit. At naging maayos na kaming ulit. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan. Naway inyo na gustuhan ang kwento ng aking buhay. Muli, lubos na gumagala, Tina. Ma'am Tina, maraming salamat po sa iyong napakagandang napakagandang kwento. Kwento na parang kanta na napakaganda sa una. At pagdating sa gitna, nakakaiyak na. At yun ang aming naramdaman kahit ako na nagbasa. Ramdam na ramdam ko ang lungkot na ramdaman ninyo nang mawala
minsan ang inyong papa. Normal sa tulad mo na nagalit dahil sa sobrang pagmamahal mo sa Kanya. Na sa bandang gitna, iniwanan kayo. At nang dahil doon, naranasan nyo ang sobrang hirap na halos hindi ka na makapagtapos sa pag-aaral. At sa katunayan, ang dalawa mong kapatid na hinto pa. Pero dahil sa inyong pagsisikap ng iyong mama, nagtapos kayo sa pag-aaral. At dahil doon, nakapagtrabaho ka, pinaaral mo na rin ang inyong bunso. At hindi naglaon bumalik muli ang iyong papa. Pero dahil sa nangyari, hindi mo matanggap at parang ayaw mong mapatawad sa kanyang nagawa. Pero dumating ang oras na hindi ninyo inaasahan at nang dahil diyon, halos matay ang iyong papa. At doon mo naramdaman muli ang pagmamahal mo sa Kanya. Hanggat sa nagkaayos kayo. Sana lahat ng anak ay tulad po ninyo. Na kahit masakit, nagawa pa rin magpatawad. At ngayon naging masaya na kayo na pamilya. Kaya, naway tuloy-tuloy na ang inyong kasiyahan sa buhay. Maraming salamat po, Ma'am Tina, sa iyong tiwala at pinadala po ninyo ang inyong kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, ano po ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Tina? I-comment at mag-share. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ay magpadala din ng sulat at kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Muli maraming salamat po sa inyong suporta. At maraming salamat sa inyong subscribe sa mga nakasubscribe sa akin. Maraming salamat po. At sana suportahan din po ninyo ang aking FB page na Jun Sahay Calvo. Muli, ito nga po pala si Jun Sahay Bert dito sa YouTube at Jun Sahay Calvo sa FB. Ang nagsasabing, God bless us all.